everyone. Happy New Year. Let's pray together. Thank you, Heavenly Father, for loving us and save our soul. Maraming salamat, maraming Ama, sa pagmamahal sa amin at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. Thank you for shedding precious blood for us who are supported go to heaven forever. Maraming salamat po sa pagnanag ng iyong mahalagang dugo para sa amin na mag-isa na ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. We became the world children forever after being forgiven our sin by your precious blood. Kami po ay naging mga anak ng Diyos magpakailanman pagkatapos na magdaanan ng iyong mahalagang dugo. We really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa iyong dakila at kamangha-manghang pag-ibig. We are all gathered here today to learn your word. Kami po ngayong araw ay nagkatipon-tipon upang matuto ng iyong salita. Lord, please guide us to change our heart and live through today's words. Panginoon, pag-usap po, gabayan niyo po kami upang magbago ang aming mga puso at mabuhay kami na naayon sa iyong kalooban. If there are children of the Lord who are not with us at this time, please help them to be with us next time. Kung mayroon man po mga brothers and sisters na wala po sa araw na ito, naway sa susunod ay makasama po namin sila. We pray in the name of Jesus who loved us. Kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay ibigin. Amen. Let's open the Bible. Gawa chapter 2, verse 40. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa chapter 2, verse 40. Gawa chapter 2, verse 40. 42, 40 to 42. Magsimula po verse 40 hanggang 42. Okay, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa iyo pa, Lord, umalis sa ika, ay nagpatutuo siya at hindi mo sila na sinasabi. Iligtas ninyo ang iyong sarili mula sa multo na namin ito. Kaya naman ang mga kanyang salita ay kanyang ang may 3,000 kaluluwa. Nakikinig sila Who wrote the book of Gawa? Sino po yung nagsulat ng aklat ng mga gawa? Who wrote the book of Gawa? Sino po yung nagsulat ng aklat ng mga gawa? I know the correct. I give you the gift. Bigyan ko po kayo ng regalo kung alam niyo po yung sagot. Apostol Pablo. Apostle Pablo. Next. You don't know? Okay. What is your name? Huh? Lubian. He's correct. Okay. Lucas wrote down Bible Gawa. Sino ba po yung nagsulat ng mga aklat ng gawa? Later, you receive the gift from church stepfather A. I will give you the ball pen and sticker like all the mission. Okay. Lucas wrote the book of Gawa and Gospel of Lucas
by the power of Holy Spirit. Si Lucas po ay nagsulat ng mga aklat ng mga gawa at siya rin po ay nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Lucas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sorry for wait, it's okay. He was a doctor and historian. Siya po ay isang doktor at isang historia. God used his knowledge and wisdom to write the Bible. Ginamit po ng Diyos ang kanyang kaalaman at ang kanyang pangunawa upang isulat ang Biblia. So there is a student in our church. May mga estudyante po sa ating church. Student should study hard and read the Bible a lot. At ang mga estudyante ay kailangan na mag-aral ng mabuti at magbasa ng Biblia ng mas marami. Then God will use you. At kung sa gayon, kayo ay gagamitin ng Diyos. God used those who are prepared. Ginagamit po ng Diyos yung mga taong laging handa. Are you prepared for work of God? Kayo po ba ay handa sa mga gawain para sa Diyos? Yes. Those who do not make any effort can do nothing. Opo. Dahil sila po na hindi po gumagawa, wala po silang magagawa. Lucas was not disciple of Jesus, but he was used by God with knowledge of doctor and historian. Si Lucas po, kahit na hindi po siya disipulo o alagad ni Jesus, subalit ginamit po siya ng Diyos, ginamit po ng Diyos ang kanyang kaalaman bilang isang doktor at bilang isang historia. The book of Lucas and book of Gawa that he wrote record the life of Jesus Christ and growth of the first church. Ang aklat po ng Lucas at ang mga aklat ng magawa na kanyang isinulat, dito po ay naitala yung buhay, yung pamumuhay ni Yesu Cristo at yung paglago ng sinaunang church. This verse, so Peter's preaching and Lucas wrote down.
At dito po sa versikulong ito, pinapakita yung pangaral ni Pedro at si Lucas po yung nagsulat. In verse 40 said, many other words he tested and exhorted them. Sa versikulo 40 po, marami po ditong mga salita na kanyang nagpatotoo siya at hinimok siya. There is much evidence in Bible. Napakarami pong mga ebidensya sa Biblia. God is alive and we are living in the last days. Ang Diyos po ay buhay at tayo po ay nabubuhay sa mga huling araw. The Bible testifies to all of this. At ang Biblia po ay nagpapatotoo sa lahat ng bagay na ito. We must preach the gospel of the word through the evidence of the Bible. Kailangan po nating ipangaral yung Ebanghelyo sa lahat ng tao dito po sa mundo sa pamamagitan ng mga ebidensya na nasa And Biblia. in verse 40, he is preaching to the world, he said, through the evidence of the Bible. At sa verse 40 po, pinapangaral po dito sa buong mundo na sila po ay maliligtas sa pamamagitan ng mga ebidensya na nasa Biblia. In verse 41, we can see 3,000 people being saved At sa verse 41 po, makikita natin na 3,000 na tao yung mga naligtas during a day. sa isang araw po. Verse 42 show us saved people gathering together and eating together and sharing fellowship. At sa verse 42 po ay pinapakita po sa atin na yung mga ligtas na tao, sila po ay nagkatipon-tipon upang kumain, magkakasama at magbahagi ng mga fellowship. We met people who believe the God. Tayo po ay nakakakita ng mga tao na nananampalataya sa Diyos. But when we realize, when we conversation with them, they believe God, but they didn't say. Subalit kapag nakakausap po natin sila, mas nauunawaan po natin na bagaman sila ay nananampalataya sa Diyos, subalit hindi po sila ligtas. They already church long time, around 10 years, 20 years. Sila po ay nag-church na o nag-attend ng church sa loob ng mahabang panahon sa loob ng 10 taon. We question them, do you have confidence go to heaven if you die now? At tinatanong po natin sila ng ganito, meron ka bang kumpiyansa na makakapasok sa langit kapag namatay ka na ngayong araw? Almost they said, I'm not enough, I'm sinner before God. At halos karamihan po sa kanila, ang sinasabi po nila, hindi ako sigurado. How to go to heaven? At tinatanong nila, paano ako makakapunta sa langit? I have to good work, I have to attend church more. Kailan ko bang gumawa ng maraming mabuting gawa at mag-attend ng church? When we conversation with them, we feel very sorry about because they don't know correct gospel. Kapag kinakausap po natin sila, tayo po ay nalulungkot dahil hindi po nila nalalaman yung tungkol sa Ebanghelyo. Have you experienced like this? Naranasan nila po ba yung ganito? Yes, many people answer like that. Opo, maraming tao yung sumasagot ng ganito. But when we look this verse, 3,000 people saved a day. Subalit kung titingnan po natin yung verse na ito, 3,000 tao yung naligtas sa isang araw. If they listen correct gospel, they can save also with us. Kung mapapakinggan po nila, Same as us. kung mapapakinggan po nila yung totoong Ebanghelyo, sila po ay maliligtas katulad po natin. And then, first, after saved, they gather together in this verse. At pagkatapos po nila maligtas, sa versikulong ito, sila po ay nagkatipon-tipon. In verse 42, so us saved people gathering together and eating together, sharing fellowship. Sa verse 42 po, ipinapakita po sa atin na yung mga ligtas ng tao ay nagsama-sama upang kumain ng kakasama at nagbabahagi ng mga fellowship. Eating food symbolizes the Holy Communion. Yung pagkain po ng tinapay, sinisimbolo po nito yung banal na komunyon. This means that they always think about salvation through Jesus' death. Ang ibig sabihin po nito na palagi po nilang iniisip yung patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Last time we have a Holy Communion. Nung nagkaroon po tayo ng banal na komunyon. Did you enjoy? Nag-enjoy po kayo? Did you join the Holy Communion? Nagkibahagi po ba kayo sa banal na komunyon? When you eat
wine and bread, did you think about death of Jesus? Nung kayo po ay uminom at kumain ng tinapay, inisip niyo po ba yung kamatayan ni Jesus? Yes. Or you thought, oh, masarap. Only think about this? Baka inisip niyo lang po ba yung dahil masarap yung tinapay? Okay. We didn't add much sugar in the rice cake. Hindi po tayo masyadong naglagay ng asukal doon po sa tinapay. Our communion, purpose of communion is remember Jesus' body and blood. Yung gayunin po, o purpose ng ating komunyon ay upang alalahanin yung katawan at yung kamatayan ni Jesus. In this verse, we can see they always share, always eating food for remember Jesus. Sa versikulong ito, makikita po natin na sila po ay palagi inaalala yung kamatayan ni Jesus sa pamagitan ng pagkain ng tinapay. This means that they always think about salvation through Jesus' death. Ibig sabihin din po nito na palagi po nilang iniisip yung patungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Or if the fellowship time is long, they should eat because hungry. O kaya naman kapag yung fellowship nila ay mahaba, sila po ay magugutom kaya kailangan po nilang kumain. They probably have been fellowship for a long time, like us. Maaari po, sila din po ay nagkaroon ng mga fellowship ng mahabang oras, katulad po natin. The Bible told us you should gather it open. Sinasabi po sa atin ng Biblia na palagi dapat tayong magsama-sama. The saved saints should always gather together and think about Jesus and give the testimony. Ang maligtas na banal ay kailangan palagi magsama-sama upang alalahanin si Jesus at magbahagi ng mga testimony. This verse of the Bible describe people being saved and consistently gathering in the church. Sa versikulo pong ito na nasa Biblia, pinapaliwanag po dito na yung mga taong naligtas, sila po ay patuloy na nagsasama-sama sa church. From this time, the gospel spread to all world. Hanggang sa ngayon po, yung Ebanghelyo sa buong mundo ay ipinapangaral. And saved person also increase. At yung mga bilang ng mga naligtas na tao ay patuloy na lumalago din. Because Holy Spirit with them. Dahil yung Espiritu Santo ay nasa kanila. Even though they are strong, the Holy Spirit did not work with them. They can't preach gospel. Bagaman kung kahit na sila ay lalakas, kung hindi po kikilos yung Espiritu Santo, hindi po sila, Holy Spirit did not work with them. Yung Espiritu Santo po ay hindi po kikilos sa kanila. Do you know when to start Ligaw Church? Since when begin Ligaw Church? Alam niyo po ba kung kailan po naitatag yung Ligaw Church? When is first Bible seminar in Ligaw area? Kailan po yung pinakaunang Bible seminar na naisagawa dito sa Ligaw? Sa Ligaw? I know. Right? Sister Joy. June 1, year 2015, Pastor. 2015. June. Thank you. I didn't know. Yes. 2015. 2015 June. Anyway, 2011, the first Bible seminar. What is quite different? In here, in Ligaw Church, Sister Joy Min, in Ligaw Church. Ligaw Church, 2015. The Ligaw Religion, 2011. Anyway, Ligaw Church started 2015 and has continued to grow with the help of Holy Spirit. Yung Ligaw Church po ay nagpasimula po na itatag noong taong 2015 at yung bilang ng mga naligtas ay patuloy na nadaragdagan sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. This is evidence that the Holy Spirit is working with our church. Ito po yung ebidensya na yung Espiritu Santo ay kumikilos po sa ating church. This is also evidence that our believer definitely
saved and living the Christian life. Ito rin po ay isang ebidensya na yung mga mananampalataya ay naligtas at sila po ay namumuhay sa kanilang pamumuhay Kristiyano. For this, we must be thankful to the Lord. At para po dito, kailangan po tayo magpasalamat sa Panginoon. When I was in Korea, I attend Roma Catholic, our whole family. Nung ako po ay nasa Korea, kasama po ng buong kong pamilya, kami po ay nag-a-attend sa Katoliko. Since when I was 6 years old, I attend Roma Catholic with our whole family. Siguro po nung ako po ay nasa 6 na taong gulang pa lang, kami po ay nag-a-attend sa Katoliko. I always afraid about hell because of my sin, even though I attend Roma Catholic Church. Bagamat ako po ay nag-a-attend na ng matagal sa church, ako po ay nangangambak sa aking kaluluwa. When I was 16 years old, I listened to Bible seminar first time. I was saved at that time. Nung ako po ay 16 years old na, nakinig po ako ng Bible seminar at nung araw na yun, ako po ay naligtas. January 21, 1995, January 21, 1995. 4 p.m. Alas 4 po. Because 2 p.m. start Bible seminar session 5. Then yung session 5 ng Bible seminar ay nagsimula ng alas 2. Korean church has 6 Bible session. So the gospel preaches session 6. Sa Korea po, sa katunayan, meron pong 6 na session. Kaya yung Bible seminar ay 6 na session. Sometimes I imagine, if I didn't listen Bible seminar, attend another church until now, Minsan, inisip ko po kung ako po ay hindi nakinig ng Bible seminar at ako po ay nag-a-attend sa ibang church. perhaps I didn't get salvation, true salvation until now. Siguro ako po ay hindi nakatanggap ng kaligtasan hanggang sa ngayon. When I imagine that, sometimes I'm scared. At kapag iniisip ko po ang bagay na yun, ako po ay natatakot. But now I'm so grateful to the Lord. He gave chance to me listen the correct gospel. Subalit ako ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makinig ng totoong ebanghelyo. It is lucky we are in our church. Tayo po ay mapalad dahil tayo po ay nasa church. For this, we must be thankful to the Lord. Kaya para po dito, kailangan po natin magpasalamat sa Panginoon. And we have to preach correct the gospel to another. At kailangan din po natin na ipangaral yung tamang ebanghelyo sa ibang mga tao. This year, we have 6 cell group. Ngayong taon po, mayroon na po tayong 6 na cell group. Do you know why there are cell group in our church? Alam niyo po ba kung bakit mayroon po tayong mga cell group sa church? Okay, let's raise hand. We have cell group 1 to 6. Let's raise hand. Cell group 1. Kung tayo po ay mayroong 6 na cell group, i-task niyo po ang inyong kamay kung kayo po ay cell group 1. Cell group 1. You cell group 1. Okay. Cell group 1 po patas pa i-task po. Cell group 2. Marami. Cell group 2. Cell group 3. Oh, more Marami. Is this new cell group? Yes. Right. Okay, cell group 3. You cell group 3. Okay, good. Cell group 4. Okay. Cell group 5. Cell group 6. Oh, cell group 6 was Cell group 7. I just understand you have cell group 7. Akala ko po mayroon ng cell group 7. The smallest unit of church is family. Yung pinakamaliit na bahagi ng isang church ay ang pamilya. There is family. Family of Brother Godfrey, family of Sister Joy, family of Brother Lorito. Dito po ay mayroong magkakapamilya. Pamilya ni Brother Godfrey, pamilya ni Sister Joy, at ni Brother Lorito. So you have to try effort, evangelist, bless your family. Kaya kailangan niyo pong subukan na i-evangelize ang inyong pamilya. The smallest unit of church is a family, and next is a cell group. Yung pinakamaliit na bahagi ng isang church ay ang pamilya at ang sunod naman po ay ang cell group.
In fact, cell group should be the most active in church. Sa katunayan po, yung cell group ay ito dapat po yung mas lalong aktibo sa church. For example, when something happens in family, the family serve it together. Halimbawa po, kapag mayroon pong isang bagay na nangyari sa isang pamilya, ang pamilya ay magkakasamang sinusolusyonan ito. Your cell group is like a family. Ang inyong cell group, kayo po ay katulad ng isang pamilya. When something good happens, we rejoice together. When something sad happens, we comfort together. Kapag mayroong isang bagay na kapag mayroong nangyaring maganda, tayo po ay sama-sama nagaganap. At kapag mayroon naman pong isang bagay na nangyari na hindi maganda, tayo po ay inaaliw po natin isa't isa. When a member of a cell group is troubled, we help him together. At kapag ang isang miyembro sa isang cell group ay nasa isang problema, tinutulungan po natin siya. Your cell group should become one family in the Lord. Ang inyong cell group ay kailangan na maging isang pamilya sa Panginoon. We are like a family that we will live together forever. Tayo po ay katulad ng isang pamilya na tayo po ay mabubuhay magkakasama magpakailanman. We have our physical family. Meron po tayong pamilya sa pisikal. Our physical family is family over several decades. At yung pisikal na pamilya natin, tayo po ay nabubuhay sa loob ng maraming dekada. We will live several decades with our physical family. Tayo po ay nabubuhay sa loob ng maraming dekada kasama. Tayo po ay nabubuhay sa loob ng maraming dekada kasama yung ating pisikal na pamilya. However, we who are saved in the Lord are eternal family. Ngayon naman po, tayo mga naligtas sa Panginoon, tayo po ay walang hanggang pamilya. And we will live together forever in a glorious. At tayo po ay mabuhay magkakasama magpakailanman na mayroong malulhating katawan sa walang hanggang langit. So God wants us to be united in the love each other like a family on this earth. Kaya nais po ng Diyos na tayo po ay magkaisa at ibigin ang isa't isa katulad ng isang pamilya dito po sa mundo. That's why God gave us a church. Kaya nga po, ibinigay po sa atin ng Diyos ang church. There are several leaders in church. At mayroon naman po mga several leaders sa church. Last week, we introduced the leader of church. Nung nakarang linggo po, pinakilala po natin yung mga leaders sa church. And they had leaders fellowship last week. At sila din po ay nagkaroon ng leaders fellowship nung nakarang linggo. They discussed for the evangelism and growth of cell group. Pinag-usapan po nila yung patungkol sa evangelism at kung paano lalago yung cell group. The leaders of church are not your boss. Yung mga leaders sa cell group, hindi po sila yung mga boss ninyo. They are the who save the member of the cell group. Sila po ay yung mga lingkod ng Diyos para po sa mga members sa cell group. In society, a young serve the older. The young people serve older in society. Sa ating lipunan, kadalasan yung bunsong tao, kapatid, siya po ay naglilingkod sa kanyang nakakatandang kapatid. But in church, thus with natural faith serve the young. Subalit sa ating church, yung nakakatandang kapatid, siya po ay naglilingkod sa nakababatang kapatid. Because this with natural faith, young beginner believer get hurt by small things and fall over small hardship. Ito po ay dahil yung mga bata pa sa pananampalataya, sila po ay madaling masaktan sa mga maliliit na bagay at mahulog sa mga maliliit na kahirapan.
But those with mature faith can understand and love everything. Subalit yung mga matatanda na sa pananampalataya ay kaya mo nilang makaunawa at mahalin yung lahat ng bagay. And thus with the mature faith are always humble. At yung mayroon pong mature na faith na pananampalataya, sila po ay palaging nagpapakumbaba. They understand other, comfort, and love others rather than teach them. Inuunawa po nila, inaaliw at iniibig nila yung iba sa halip na turuan sila. And they meditate and act on will of the Lord. At sila po ay nagbubulay-bulay at kung paano sila kikilos na ayon sa kalooban ng Panginoon. That's why those with the mature faith can serve the young in the church. Kaya nga po, yung mayroong matanda na sa pananampalataya, kaya po nilang maglingkod sa mga nakababata sa church. This is the reason Jesus gave to the church. Jesus is the Son of God, but He came to serve us. Ito po, sorry po. This is the lesson Jesus gave to church. Ito po yung dahilan kung bakit ibinigay po sa church si Jesus. Jesus is the Son of God, but He came to serve us. Si Jesus po ay anak ng Diyos, pumarito po siya sa atin upang maglingkod sa atin. Let's look Matthew chapter 20, verse 28. Buksan po natin sa Mateo chapter 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. Sa Mateo po, chapter 20, verse 28. Okay, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang ilingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na patubos sa marami. Jesus is the same person as the Creator God. Si Jesus po ay siya po ay kapantay ng isang persona bilang tagapaglikhang Diyos. If the Creator comes to this earth, the created being should bow down and worship Him. Kung yung tagapaglikha ay pumarito sa mundo, yung mga nilikha ay kailangan na magpakumbaba at sumamba sa Kanya. If the Creator God appeared before me, I don't think I could get up from this place. Kung yung tagapaglikhang Diyos ay lumitaw sa harapan ko, hindi ko po makakaya na tumayo sa lugar na yon. But Jesus came to this earth to serve us. Subalit si Jesus ay pumarito sa mundo, sa sanlibutan, upang maglingkod sa atin. He could not rest comfortably or eat, and He even had His own grave. So He borrowed someone else's grave. Hindi po siya nagkaroon ng maayos na pahinga, kundi siya rin po ay nagkaroon ng kanyang sariling paglilibingan. At siya po ay humirap ng paglilibingan sa ibang tao. But we have a house and do not starve. Subalit tayo, meron po tayong mga bahay at hindi po tayo nagugutom. And we spend a lot of money for that. At tayo po ay gumagastos ng maraming pera para sa isang patay. Jesus suffered a lot on this earth. Si Jesus po ay nagdusa ng marami dito po sa sanlibutan. And He died for us. At siya po ay namatay para sa atin. This is the best serve Jesus give us. Ito po yung pinakamaganda paglilingkod ni Jesus na ibinigay sa atin. We must also become mature Christian
and serve other saints. Tayo din po ay dapat na maging mga mature na Christian at paglingkuran yung mga banal. In our family, there is a father, mother, and children. Sa isang pamilya po, meron pong isang tatay, nanay, o isang ama, ina at mga anak. Which of these is the adult? Sino po sa kanila yung pinakamatanda? Father and mother. Yung ama o yung ina? They are older. Sila po yung Older. sila po yung matatanda. Which of these is the worker, the parent or child? Sino po sa kanila yung nagtatrabaho para sa kanilang mga anak? Child who serve for family. Sino po yung naglilingkod sa isang pamilya? Yes, tatay and nanay. Opo, yung tatay at nanay. The father and mother work tirelessly for the family, even though they are older. Yung ama at ina, sila po ay nagtatrabaho ng walang kapahingahan para sa kanilang pamilya, kahit na sila po ay matatanda na. The father earns money for the family and children. Yung ama, siya po yung naghahanap ng pera para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. The mother does housework for the family. At yung ina naman po, siya po yung gumagawa ng mga gawain sa bahay, sa isang pamilya. And the eldest brother or sister have the father and mother with work. At yung pinakamatandang anak na lalaki o kaya ng babae ay tinutulungan yung kanilang ama at kanilang ina sa kanilang mga trabaho. The youngest sibling is still young, so he is protected by his parents and older brother and sister. At dahil po yung pinakabunso ay maliit pa, kaya siya po ay pinoprotektahan ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga nakakatandang kapatid. Children grow up with the love and protection of their parents. At yung mga anak po, sila po ay lumalago na mayroong pagmamahal at proteksyon ng kanilang mga magulang. This is rather an image of an older father and mother serving a weak child. Ito po ay isang larawan na kung saan yung matandang ina at ama, sila po ay naglilingkod sa isang mahinang anak. The children will grow up to be a great person with a love and protection. At kung sa gayon, yung anak ay lalago at magiging isang dakilang tao na mayroong pag-ibig at proteksyon. This is image of a normal and beautiful family. Ito po ay isang imahe o larawan ng isang normal na at magandang pamilya. The church is like this family. Yung church po ay katulad ng ganitong pamilya. The first saint serve the later saint. Yung naunang naligtas, siya po yung naglilingkod sa mga huli na naligtas. Beginner believers receive love and care in the church, and their faith is grow. At yung mga bagong mananampalataya, sila po ay nakakatanggap ng pag-ibig at pag-aalaga sa church upang ang kanilang pananampalataya ay lumago. This is a beautiful image of the church. Ito po ay isang napakagandang larawan ng church. This is church that practice love. Ito po yung church na sinasagawa yung pag-ibig. God does more than this kind of church. At ang Diyos ay God does more through this kind of church work. At yung Diyos ay mas lalong kikilos sa ganitong uri ng church. The member of cell group prepare what is needed for the growth of the cell group. At yung mga members sa cell group, inihahanda po nila yung lahat ng bagay na kinakailangan kung paano lumago yung isang cell group. They help each other in evangelism and faith growth. Sila po ay nagtutulungan sa isa't isa sa evangelism at para sa paglago ng kanilang pananampalataya. Someone gets saved a month ago. He wants to evangelize his family, relative, and friends. At kapag mayroon pong isang tao na naligtas makaraan ng isang buwan, nagnanais po siya na ma-evangelize ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kamag-anak, at ang kanyang mga kaibigan. But he doesn't know anything about church and has no knowledge about the preached gospel.
Subalit wala pa po siyang nalalaman na mga bagay patungkol sa church at kaalaman patungkol sa evangelism. However, there are brother and sister in his cell group who are like family. Gayunpaman po, mayroong mga brothers and sisters sa isang cell group na katulad sa isang pamilya. The member of the cell group will help him with everything he needs for evangelism. At yung mga members sa cell group ay tutulungan po sila sa lahat ng bagay na kanilang kinakailangan para sa evangelism. And cell group member will join him in his Bible seminar. At yung mga cell group members ay sasamahan siya sa Bible seminar. This is the role of cell group. Ito po yung layunin ng cell group. This is like a family. Ito po ay katulad ng isang pamilya. We have a regular cell group fellowship once a month. Tayo po ay nagkakaroon ng regular na cell group fellowship kada buwan. But it is not enough for cell group. Subalit hindi po ito sapat para sa isang cell group. In addition to that day, we should have more cell group fellowship. At upang madagdagan ito, kailangan po natin magkaroon ng mas marami pang cell group fellowships. The Bible tells us to strive to be together every day. Sinasabi po sa atin ng Biblia na dapat tayong magnais pa na palaging magsama-sama araw-araw. Regular fellowship in church, Sunday and Wednesday, and cell group fellowship, ministry meeting, etc. Yung regular po na pagkikita-kita natin sa church ay tuwing Wednesday, Sunday, cell group fellowship, at youth fellowship, at marami pang iba. Etc. However, this is not enough for our Christian life. Ngayon naman po, hindi po ito sapat para sa ating Christian life. Your cell group should meet more often. Ang inyong cell group ay kailangan na palagi po kayo magkita-kita. Without regular cell group fellowship, Kahit na hindi po ito ayon sa regular fellowship. you're themselves. Kayo na lang po magkita-kita. Sometimes I make pancit veggie together. Come my house. Come on my house. Minsan gawin niyo po ito. Ako ay nagluto ng pansit. Pag-iusap, pumunta kayo sa aming bahay. It is easy for you because your house are close to each other in cell group. Madali lamang po ito para sa inyo na magkita-kita dahil yung mga bahay ninyo ay magkalapit sa bawat isa. You should have fellowship for sharing meals often and for evangelism and caring the other members. Kailangan po magkaroon kayo ng mga fellowship kung saan kayo po ay nagbabahagi o nagbabahagi ng mga pagkain sa isa't isa, nag-evangelize at inaalagaan yung mga banal. Each cell group should always have fellowship for your barangay evangelism. Yung kada cell group ay kailangan po magkaroon palagi ng mga fellowship para sa evangelism sa inyong barangay. Who can evangelize your barangay? Sino po yung makakapag-evangelize sa inyong barangay? Another barangay member? Yung taga-ibang barangay na member? You have to preach gospel your barangay. Ikaw po dapat yung mag-evangelize sa inyong barangay. So, you should activate cell group Bible seminar. Kaya po, kailangan po kayo magkaroon o magsagawa ng mga cell group Bible seminar. If there are any necessary item for Bible seminar, you should ask the church for them. At kung meron po kayong mga bagay na kinakailangan para sa Bible seminar, humingi po kayo ng tulong sa church. Church support some things for your Bible seminar. At yung church po, sila po ay magsusuporta ng mga bagay para sa Bible seminar. As your cell group grow and become stronger, your faith will also grow. At sa tuwing ang cell group ay lalago at magiging malakas, ang inyong pananampalataya ay mas lalago rin. And you have care with member, and you have invitation them, visitation them. Kailangan niyo pong alagaan yung mga mahingi ng member at kailangan niyo po silang bisitahin. That's why we establish two more cell groups. That's why we establish two more cell groups
Kaya nga po ngayong taon, tayo po ay nagtatag ng bagong 2 cell group. I hope next year we became 12 cell group. Ako po ay umaasa na next year, sa sunod na taon, tayo po ay magiging 12 cell group na. Each cell group have to make one more cell group. Yung isang cell group ay kailangan makabuo ng isang cell group. Do you know how many barangay in Ligao? Alam niyo po ba kung ilang barangay sa Ligao? 51? 55. And do you know how many have priest? How many places we evangelize? At alam niyo na po ba kung ilang barangay na yung na-evangelize How many natin? barangay we preach gospel? Alam niyo na po ba kung ilang barangay na yung na-evangelize natin? Around 22. We have our brother and sister in 22 barangays. Nasa Benito po ba? Maaari. Right? Around 22 or 3. Siguro po nasa 22 or 23. But another barangay, we didn't preach gospel. We didn't have our brother sister in that barangay. Pero sa ibang barangay po, hindi pa tayo doon nagkakaroon ng evangelism dahil wala pa tayong brothers at sisters doon. Almost 30 barangays, we cannot preach gospel yet. Halos nasa 30 na barangay pa yung hindi pa naipapangaral yung Ebanghelyo. We have to preach the gospel. Kailangan po natin ipangaral yung Ebanghelyo. Let's open the Bible. Are we? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Awit chapter 37. Awit chapter 37. Mga awit po, chapter 37, Verse 9. verse 9. Okay, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay mamamana ng lupain. But those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay mamamana ng lupain. When we try evangelize, Lord give us new land. Kapag sinusubukan po natin na mag-evangelize, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lupain. When we preach gospel another barangay, the God give us that barangay. Kapag tayo po ay nag-evangelize sa isang barangay, ibinibigay po sa atin ng Diyos ang barangay na iyon. Can you do that? Magagawa niyo po ba ito? Yes. We have to preach the gospel 30 barangays. Opo, kailangan po natin na ipangaral pa yung Ebanghelyo sa 30 na barangay. Okay. Let's your Bible. 1 Pedro chapter 2. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Pedro chapter 2. Verse 1 to 3. Magsimula po verse 1 hanggang 3. Okay, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya iwasin ninyo ang lahat ng kasamaan, paglalaya at pagkabali, hindi ka ng lahat ng panihirang buhay. Gaya ng mga sanggol bago sila, ay pinipili ninyo ang malinis na espiritual na lakas, upang sa pamamagitan ito ay lumulog kayo tungo sa kaligtasan. Pagkakita ninyo na ang Panginoon ay mabuti. We have to accomplish
two goals in 2025. Kailangan po natin na may sagawa yung dalawang layunin ngayong 2025. First, our faith grow and evangelize. Una po ay palaguin yung ating pananampalataya at mag-evangelize. For grow our faith, we must eat the words of God. Para po sa paglago ng ating pananampalataya, kailangan po natin kumain ng mga salita ng Diyos. We have the dog, his name is Chunshi. Meron po tayong ask sa church, kanyang pangalan ay Chunshik. He is white color. Kulay puti po siya. You know him? Kilala niyo po ba siya? Even though our church stepbrother give the meal every day, he become thin. Kahit na yung church staff natin ay binibigyan siya ng pagkain araw-araw, siya po ay pumapayat pa rin. Our church brothers sisters become gain weight, but he is lose weight. Yung mga brothers and sisters, sila po ay tumataba, subalit yung aso ay pumapayat. Tama po ba, sisters? Diet is from tomorrow. Mag-diet po kayo magsimula bukas. Anyway, he lose weight, Kaya pa man po, bumaba po yung timbang niya. getting thin. Siya po ay pumapayat. What happened with him? Ano pong nangyari sa kanya? Even though our brother sister give to him meal, he didn't eat. Kahit na binibigyan siya ng mga brothers and sisters ng pagkain, hindi po siya kumakain. That's why he become thin. Kaya po siya po ay pumapayat. So I worry he will die. Kaya ako po ay nangangamba na siya ay mamamatay na. I don't want he die because he is someone gift to me. Ayaw ko po siyang mamatay dahil may nagbigay po pong isang tao sa akin. We also, if we didn't eat, we become weak. Tayo din po, kung tayo po ay hindi kakain, tayo rin ay manghihina. So, we must eat the word well in order to grow our faith. Kaya kailangan po natin na mas kumain pa ng mga salita ng Diyos upang lumago ang ating pananampalataya. In verse 1 and 2 said, we must abandon sin and stay close to the world. Sinasabi po sa verse 1 at 2 na kailangan natin lumayo sa kasalanan at mas malapit sa salita. Verse 3, I read verse 3. Babasahin ko po yung verse 3. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. This word talk to save the person. Ang mga salitang ito ay sinasabi po sa mga ligtas na tao. Apostle Pedro talk to save the person. Si Apostol Pedro po, siya po ay nagsasalita sa mga tao ligtas. In verse 2, what if in verse 2, let's read verse 2. Tingnan po natin sa verse 2. What does it mean? Ano po bang ibig sabihin nito? Verse 2. That's English. What does mean? You, as newborn babies, desire the pure milk of the world. Ano po bang ibig sabihin ng gaya ng mga sanggol na bagong silang ay ipiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas? This means of the words of God. Ibig sabihin po nito ay yung salita ng Diyos. For grow your faith. Upang lumago ang inyong pananampalataya. Bible said
if you grow your faith, you have to desire the words of God. Sinasabi po ng Biblia, upang lumago ang inyong pananampalataya, kailangan po kayong magnais ng salita ng Diyos. What does it mean desire? Ano pong ibig sabihin na pagnanais? I'm thirsty now. Ako po ay nakuha ngayon. I'm hungry now Ako po ay gutom na. because I didn't eat breakfast. Dahil hindi pa ako kumain ng breakfast. But until lunch, I can't eat anything. Subalit hanggang ngayong tanghali, hindi ko po kayang kumain. Until dinner, I can't eat nothing. At hanggang kinagabihan, kung hindi pa ako kain, Until tomorrow morning, I didn't eat. at hanggang bukas, hindi pa ako At that kakain. time, I very desire water and food. Sa oras na iyon, ako po ay talagang magnanais sa tubig at pagkain. I can't think about another. I only desire water and food. Hindi ko po iisipin yung ibang bagay. Iisipin ko lamang, magnanaisin ko lamang yung pagkain at tubig. Is it right? Tama po ba? Yes. If you stop few days, you very desire water and food. Kung hindi po kayo kumain sa loob ng maraming araw, sigurado po na nanaisin ninyo ang tubig at pagkain. You can't focus another. Hindi po kayo mag-focus sa ibang bagay. This is meaning of desire. Ito po yung ibig sabihin ng pagnanais dito. We have to desire the words of God. Kailangan po tayo magkaroon ng pagnanais sa salita ng Diyos. When you attend church, when you read the Bible, you have to desire the words of God. Kapag kayo po ay pumupunta dito sa church at nagbabasa ng Biblia, kailangan po kayo magnais sa salita ng Diyos. Bible is not comic books. Ang Biblia, hindi po ito comic books. Bible is not normal book. Yung Biblia, hindi lamang isang normal na aklat. The Bible from the Creator. Yung Biblia, ito po ay galing sa tagapaglikhang Diyos. The Bible will be our food also. At yung Biblia, ito po yung pagkain para sa ating kaluluwa. The Bible tells us you should desire the words of God. Kaya sinasabi ng Biblia na magkaroon tayo ng pagnanais sa salita ng Diyos. When you desire the words of God, you will read and your faith will grow. Kapag kayo po ay nais sa salita ng Diyos at kayo ay kumain, ang inyong pananampalataya ay lalago. And verse 3, I read. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. This meaning is if you say you will do like this. Ibig sabihin ko nito, kung kayo ay tunay na ligtas, gagawin ninyo ito. If you sure say you should desire words of God. Kung kayo po ay talagang naligtas na, kayo po dapat ay magnais ng salita ng Diyos. We must eat the word where in order to grow our faith. Upang lumago ang ating pananampalataya, kailangan po natin na mas lalong kumain ng salita ng Diyos. For this we must abandon sin and stay close to words. At upang lumayo tayo sa kasalanan at mas mapalapit sa salita ng Diyos. It is the year 2025. Ngayong taon po ay taon ng 2025. We must make a new resolution. Kaya kailangan po natin gumawa ng New Year resolution. Do you have new resolution to 2025? Meron na po ba kayong bagong resolution para sa taong 2025? I hope you make a plan 2025. Umaasa po ako na meron po kayong naisagawang na plano para sa taong 2025. First, we must promise to the Lord that we will not miss Sunday or Wednesday. Una po, kailangan po tayong mangako sa Panginoon na hindi po tayong liliban na kahit isang beses tuwing Linggo at Miyerkules. And do not be late sermon time and fellowship time. At kailangan hindi po tayo mag-late kapag sermon na. How do you be saved? Paano po kayo naligtas? When you listen the sermon, you say. Nung nakinig po kayo ng sermon, naligtas po kayo. Tama po ba? Yes. When you listen the sermon, you get saved. Nung nakinig po kayo ng sermon, natanggap ninyo ang kaligtasan. That's why the sermon time is very important for Christian life.
Kaya nga po, yung pakikinig ng sermon, ito po ay napakahalaga sa pamumuhay Kristiyano. First, we must promise to the Lord that we will not miss Sunday and Wednesday sermon. Una po, kailangan po tayo mangako sa Panginoon na hindi po tayo liliban tuwing Linggo at Miyerkules. This is a promise that the Lord is pleased with us. Ito po ay isang pangako na kung saan ang Panginoon ay nalulugod. And I prepared a Bible reading checklist. At ngayon po ako po ay naghanda ng isang Bible reading checklist. There is two kinds of Bible reading checklist. Meron pong dalawang uri ng Bible reading checklist. First, for beginner, Una po, para sa mga baguhan, it is not another one file. Beginner, the name is beginner Bible. iba daw ito, brother. Yung pangalan po ay beginner. Another one, I give you Brother Dan. Who is I sent him the group chat. Okay. There is two kinds of Bible checklist. The first is for beginner. May dalawang uri po ng Bible reading checklist. Una po, para sa mga baguhan. You can read 1 or 2 chapters a day. Maaari po kayong magbasa ng isang chapter o dalawang chapter sa isang araw. So, you ask the church staff to print the Bible checklist. Nakiusap po kayo sa mga church staff na i-print yung Bible checklist. You can get Bible checklist. This is free. Magakuha po kayo ng Bible reading checklist. Ito po ay libre. But if you didn't complete the check, you have to pay. Subalit kung hindi niyo po makompleto na ma-checkan yung Bible reading checklist, kailangan niyo po magbayad. If you fulfill the checklist, it is free. Subalit kung makompleto niyo po yung checklist, ito po ay magiging libre. How much you have to pay if you didn't complete? Paano po kayo magbabayad kung hindi niyo po natapos? I don't know. Hindi ko po alam. This is free. Okay? Ngayon pa nga po, ito po ay libre. Okay, this is normal Bible reading checklist. Ito po yung normal na Bible reading checklist. If you read according to this Bible checklist, you can read Old Testament one time, New Testament and Awit 2 times. Kung susunod niyo po yung, o gagamitin niyo ang checklist na ito, mababasa niyo po yung lumang tipa ng 1 beses at yung bagong tipa na 2 beses. So I hope you read the Bible every day. Kaya umasa po ako na magbabasa po kayo ng Biblia araw-araw. I suggest this Bible checklist. Sinasuggest ko po yung ganitong uri ng Bible checklist. If you're very, very busy, you can use the beginner Bible reading checklist. Pero kung kayo po ay talagang napaka-busy, gamitin niyo na lang po yung normal na Bible checklist para sa mga baguhan. And it would be good for each cell group to give a small gift to those who have complete this checklist. At ito rin po ay maganda kung mababahagi po yung kada set group ng ganitong Bible reading checklist. And congratulate each other. Oh, he's accomplished reading Bible checklist. At kapag natapos po nila, batiin mo po sila na batiin po sila. So, please you receive this checklist from church staff and Yeah. every day check this. Kaya humingi po kayo ng ganitong checklist sa mga church staff. I hope you read the Bible every day during 2025. Kaya ako po ay umaasa na kayo po ay magbabasa ng Biblia araw-araw ngayong taong 2025. And about evangelism. At patungkol naman po sa evangelism, Earlier, I told you about the barangay, 55 barangays.
Kanina po, tinanong ko pa kayo kung ilang barangay sa Ligaw. Meron pong 55 na barangay. There are still many places where we have not preached the gospel. At napakarami pang barangay na hindi pa natin na ipapangaral ng Ebanghelyo. And the population of Ligao is about 120,000. At yung populasyon po dito sa Ligaw ay nasa halos 120,000. However, there are few people who have been saved. Ngayon naman po, napakaliit o napakakunti pa lang ng mga tao na naligtas. And Holangi also has much population. At yun po lang, hindi po ay sila po ay mayroong mas malaking populasyon. There are many people here who want to know and believe in God, but there is few who have received certain gospel, certain salvation. At dito po sa mga lugar na ito, napakarami pang tao na nagnanais na makilala at manampalataya sa Diyos, kayo naman kakaunti pa lang yung nakatanggap ng totoong kaligtasan. The main hall of our church is full now, but God wants us to preach more. Yung ating main hall ay halos puno na, subalit nais pa rin ng Diyos na tayo ay mangaral pa. Then God will allow us the bigger church building. Kaya yung Diyos ay ipapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malaking church building. I hope the 6 cell groups will grow stronger in 2021. Ako po ay maasa na lahat ng 6 na cell group ay lalago ng mas malakas ngayong taong 2025. There is 6 cell group now, but I hope that there will be 12 next year. Meron po tayong 6 na cell group ngayong taon at ako po ay maasa na magkakaroon tayo ng 12 cell group sa sunod na taon. If your cell group has 20 members now, evangelize to 40 members with a goal. Kung ang inyong cell group ay mayroong 20 na members sa ngayon, mag-evangelize pa kayo ng 40 na tao bilang isang goal o layunin. Can you do that? Magagawin niyo po ba ito? Yes. I can do it. I can do it. Oh, cell group 4. Okay. I expect next year. Ako po, inaasahan ko po yan sa susunod na taon. If we set a goal and work hard, God will help us. Kung tayo po ay magtatalaga ng isang layunin at tayo po ay magsisikap o gumawa ng mas mabuti, ang Diyos ay tutulong sa atin. God also expects Ligaw Church. Ang Diyos din po ay umaasa sa Ligaw Church. Let's pray together. May po ay mananalig na po tayo. Thank you for our Heavenly Father God, save us and love our soul. Maraming salamat po ang maraming naman sa pagmamahal sa amin at sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa. Today we gather together to learn the words of the Lord. Ngayon po ay nagkasama-sama kami upang matuto ng salita ng Diyos. Please guide us our lives so that we can only look at you and follow you. Pakiusap po, gabayan niyo po ang aming buhay upang kami ay tumunod lamang sa iyo at sumunod sa iyo. So may the Lord give us strength so that we can spread the gospel of the Lord. At mangyari bigyan kami ng Panginoon ng kalakasan upang mas may pangaral pa namin ang Ebanghelyo. We hope the lost soul of this religion to be saved through our church. Nais po namin sa mga ligaw na kaluluwa sa lugar na ito na maligtas sa pamamagitan ng aming church. Please use us to spread your gospel. Pakiusap, gamitin niyo po kami upang ipangaral ang Ebanghelyo. All this please make us stronger and give us wisdom. Upang may sagawa ito, pakiusap, palakasin mo po kami at bigyan kami ng pangunawa. There are members who have recently been saved by the words of the Lord. Meron po mga tao na kaliligtas pa lamang sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Our Lord, please help to them grow their faith there. Panginoon, tulungan mo po sila na lumago sa kanilang pananampalataya. Now, beginning 2025, God allowed us. Ngayon po, ang taong 2025 ay pinagitulog mo po sa amin. I pray that many souls will be saved through the words of God. Kami po ay nananalangin na maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng pangaral ng salita. And please empower our brother and sister
whose faith is weak and shaken. At pakiusap po, palakasin niyo po ang mga mahihina pananampalataya ng mga brothers and sisters. Lord, please lead us so that when we all stand before the Lord, we can stand glory and truth. Panginoon, pakiusap gabayan niyo po kami upang kapag kami ay tumayo na sa iyong harapan, kami ay makatayo sa iyong harapan ng mayroong kagandahan at kalulatihan. We pray in the name of Jesus for God. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Jesus na sabi na ay umibig. Amen. Amen. Maraming salamat po.